Pag-usapan natin ang pinakamakapangyarihang presidente sa mundo. Narito ang top 3 na pinakamakapangyarihang presidente sa mundo. Narito ang ilang mga nagawang pamamaraan ng mga pinakamakapangyarihang presidente sa kanilang bansa. Xi Jinping, Pangulo ng China Anti-Corruption Campaign, naglunsad ng malaking kampanya laban sa korupsyon na tumarget sa mga mataas na opisyal. Noong 2012, sinimulan ni Xi Jinping ang kampanya laban sa korupsyon sa China. Ang kampanya ay tumarget sa higit sa 120 mataas na opisyal, kabilang ang mga opisyal ng militar, ilang senior executives ng mga state-owned companies, at 5 pambansang leader. Mahigit 100,000 katao ang naakusahan ng korupsyon. Economic growth, pinanatili ang taunang paglago ng ekonomiya ng China na higit sa 6.5%. Environmental policies, ginawang prioridad ang pangangalaga sa kalikasan. Centralized power, pinagsama-sama ang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagtanggal ng limitasyon sa termino ng pagkapangulo. Vladimir Putin, Pangulo ng Russia's centralized control, muling ipinakilala ang mataas na sentralisadong kontrol sa Russia. Military expansion, pinalakas ang kakayahan at impluwensya ng militar ng Russia. Annexation of Crimea, inanex ang Crimea noong 2014. Upang iligtas ang mga tao mula sa pagdurusa na ito, mula sa genocide na ito ang pangunahing dahilan, motibo, at layunin ng operasyong militar na inilunsad namin sa Donbas, isang silangang rehiyon ng Ukraine, sabi niya. Middle East influence, pinalawak ang impluwensya ng Russia sa gitnang silangan. Ipinakita ni Pangulong Vladimir Putin ang lumalaking impluwensya ng Moscow sa gitnang silangan noong Lunes sa pamamagitan ng pagbisita sa Saudi Arabia sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit isang dekada, na pinalakas ng mga tagumpay ng militar ng Russia sa Syria, matibay na ugnayan sa mga karibal ng Riyadh sa rehiyon, at kooperasyon sa enerhiya. Nagkaroon ng kapangyarihan ng Moscow sa gitnang silangan noong 2015 sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga tropa sa Syria, kung saan sila at Iran ay naging mga pangunahing taga-suporta ni Pangulong Bashar al-Assad sa gitna ng digmaang sibil, habang umatras naman ang Estados Unidos. Nakipagtulungan naman ang Saudi Arabia sa mga rebelding Syrian. Joe Biden, Pangulo ng United States COVID-19 response, nagpatupad ng mga kampanya sa pagbabakuna at mga hakbang sa ekonomiyang tulong. Infrastructure investment, naipasa ang Infrastructure Investment and Jobs Act. Ang mga opisyal ng estado na nangangasiwa sa karamihan ng mga proyektong pang-imprastruktura ay haharap sa mahihirap na desisyon tungkol sa kung aling mga komunidad ang makakatanggap ng pondong ito. Dahil hindi sapat ang pondong nakapaloob sa panukalang batas upang matugunan ang lahat ng pangangailangan sa infrastruktura ng bansa, kailangang magpasya ang mga estado at iba pang regional na entidad kung aling mga kalsada ang maayos, aling mga lead pipes ang mapapalitan, at aling mga tulay ang mare-restore. Ang proseso na ito ay dati nang nag-iwan sa ilang mababangkitang komunidad at komunidad ng mga kulay na may mahinang akses sa sapat na infrastruktura. Climate action, muling sumali sa Paris Climate Agreement at itinaguyod ang renewable energy. Foreign policy, pinalakas ang mga alyansa sa NATO at iba pang global partners.